Praise the Lord, blessed morning sa mga nanonood ngayon. I'm your Kuya Jello, your share for today from Emmanuel City Center Fellowship Incorporated. Now, ikaw ba isa sa mga katulad ko na you find satisfaction in this earth? Or halimbawa na lang na may gusto kang bilhin or something gusto mo siyang makuha. Then, nung nasikapan mo siyang makuha, nakuha mo na in how many days, nagdaan yung weeks and months. Then, after that, na-realize mo na hindi pala yung nagbibigay comfortably o hindi pala nagbibigay satisfaction sa iyo. Kasi nung nakuha mo na-realize mo na nagsasawa ka na nung nakuha mo na yung isang bagay, di ba? So, meron din sa mga nanonood ngayon na naka-experience siguro ng ganon. Or yung mga happiness mo sa life, no? And other things, sa mga friends, sa mga enjoyment mo sa life, no? Then after that, nagsawa ka. Then you look for another one to give you satisfactions. You might find temporary happiness in these worldly things, but in short-lived. The joy you seek doesn't last, and when you're alone, sadness creeps back in. Now, there was a character in the Bible na grabe yung yearning niya sa Panginoon. At isa rin siya sa pinakakilalang lingkod ng Panginoon. Bilang isang Kristiyano, kilala natin yon, and that is King David, no? Kahit anong ginagawa niya, he always acknowledge God. Kahit saan siya magpunta, always niya tinatawag ang Panginoon. Kahit mag-isa siya, always siyang kinakausap yung Panginoon. Bawat desisyon na kanyang ginagawa bilang isang hari noon ng Israel, he always depends to God. Kung ano man yung mga nararanasan niya sa buhay, yung mga talo niya, yung mga lungkot niya sa buhay, yung mga guilty niya, always na yung binibigay sa Panginoon. Dahil si King David, lahat ng kailangan niya sa Panginoon niya lang nahanap. Yun ang maganda kay King David. At ganun din yung desire natin bilang isang Kristiyano, yung puso ni King David. Grabe yung yearning niya sa Panginoon at grabe yung relasyon niya sa Panginoon, no? Hindi siya nasilaw sa mga riches na kung anong meron siya. Hindi niya sinabi na, I don't need God. Hindi niya sinabi na, I don't need other king but me alone. Hindi siya nasilaw sa kung anong meron niya dahil alam ni King David na kung anong meron siya, ayun ay nanggagaling lahat sa Panginoon. Now, if you have your Bible there, please open with me in the book of Psalms chapter 63 verse 1, and it says, O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you in a dry and thirsty land where there is no water. God's blessing be upon the reading of His holy word. This verse only implies to a Christian who has a true relationship with Him. It reflects the hearts of someone who, like King David, to choose to dwell continually in the presence of the Lord, because King David felt the complete rather than his riches. For indeed, He is the God of complete satisfaction. Therefore, as God's people, let us all be reminded that only in the presence of God can offer a true and lasting completeness, not through material possessions that fade away, but through the riches of spiritual life that found in the presence of God. And let us all come to the spirit of prayer. Father God in heaven, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, and by the power of God, the Holy Spirit, Father God, we praise and thank you for this wonderful day that you granted to us, Lord. Napapasalamat kami, Panginoon, sa ganda na iyong salita na ni-remind nyo kami, Panginoon, that the satisfactions is not in this world, but only in your presence alone, Panginoon. And thank you, Panginoon, even si King David being the model, Panginoon, as how he felt your presence, O Lord God. Panginoon, we pray also, Lord God, na meron din kaming ganong klaseng puso, Panginoon, tulad ni King David. Panginoon, salamat, Panginoon, na naramdaman namin, Lord God, ang iyong presensya sa buhay namin, Panginoon, na tunay ka, Panginoon, na gumagalaw sa bawat buhay ng inyong mga anak. Panginoon, pagpalain niyo yung salita sa bawat puso namin. Ganon din, Panginoon, sa mga nanonood din, Lord. Pagpalain niyo rin, Lord, yung salita sa kanilang mga puso. Gabayin niyo kami, Panginoon, sa pang-araw-araw.
And help us, O Lord God, na maramdaman namin, Lord, ang iyong presensya sa buong araw at kung saan man kami, Lord, paroroon. Lord, bless this morning, bless this day, Lord, and bless each one of us. We lift up to you, Lord God, your message into your loving hands. Of this I pray in Jesus' name. Amen. Thank you po.